Before anything else, let's first declare. Luke 4:18 to 19, handa na po ba kayo? Yun. Yun. Ating ideklara. Luke 4:18 to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set up liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Amen? Palakpakan natin si Lord. Thank you, Jesus. Amen. Yan. Ito, alam ko paborito nyo to. I-declare natin ang ating JA1 culture. Yan. Are you guys ready? Okay, 1, 2, 3, go! I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Titigan mo nga yung katabi mo. Yan. Sabi mo sa katabi mo, partner, hinintay ko ang buong linggo. Makasama ka lang mag-worship. Humanap ka ng tatlo, sabihin mo, ang ganda mo. Humanap ka ng tatlo lang. O kung pogi, ang pogi mo. Yan. Praise God. Ayan, o. O may tumayo pa. Ayan. Thank you, Lord. God is good. Amen. All the time. And God is good. Amen. Praise God. Sino excited sa word ni Lord ngayon? Amen. Palakpakan natin si Lord. Tonight, we're gonna continue our topic last week. Today, we're gonna discuss Your Kingdom Come Part 2. Yan. Part 2. Last week, pinaintindi sa atin ni Lord na tayo ay parte ng kaharian ni Jesus. Amen. Na dahil tayo ay parte ng kaharian ni Lord, we are also unshakable. We are also unstoppable. Tingnan mo yung katabi mo, walang magpapatumba dyan. Amen. Yung katabi mo, unstoppable yan. Yung katabi mo, sa biyaya ni Lord, unshakable yan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, you are unstoppable. Yun. Parang ano. Praise God, ano. Sige, let's dive into our text. Diretsuhin na natin. Let's open our Bibles in John chapter 2, verses 1 to 8. Let's open po our Bibles, John chapter 2, verses 1 to 8. Yan. Let's read this text. Yan. Okay. John chapter 2, verse 1. It says here, the next day, there was a wedding celebration. Yan. Speaking of wedding, congratulations, Pastor Joel and Ate Rev. Yan. Congratulations po sa inyo. The next day, there was a wedding celebration in the village of Cana in Galilee. Jesus' mother was there. Verse 2. And Jesus and His disciples were also invited to the celebration. Verse 3. The wine supply ran out during the festivities. So Jesus' mother told him, sabi ng nanay ni Jesus kay Jesus, they have no more wine. Sumagot si Jesus. Verse 4. Dear woman, that's not our problem. Sabi ni Jesus, hindi natin problema yan. Verse, tuloy natin. Jesus replied, my time has not yet come. Verse 5. But his mother told the servants, sabi ng nanay ni Jesus sa mga servants, do whatever he tells you. Ang tinutukoy ng nanay ni Jesus ay si Jesus. Gawin nyo kung ano sabihin sa inyo ni Jesus. Verse 6. Standing nearby were 6 stone water jars. O kaya sa Tagalog ay tapayan. Tama po ba? Tapayan. Ano ba yung tapayan? Tapayan pala. Tapayan. Or stone water jars. Used for Jewish ceremonial washing. Each could hold 20 to 30 gallons. Medyo malaki, no? 20 to 30 gallons. Verse 7. Jesus told the servants, fill the jars with water. When the jars had been filled, verse 8, he said, now dip
some out, magsalok daw, and take it to the master of ceremonies. So, the servants followed his instructions. Amen. Can we just close our eyes and let's pray for a bit. Hallelujah. Father God, kayong patuloy, Lord, na mapapurihan sa inyong word. We pray and declare, continue to open our eyes, our spiritual ears, our spiritual hearts to whatever it is na gusto mong ibaba ngayong gabi. And Lord, may we receive everything that you are about to pour down. Holy Spirit, speak to us, for your servant is listening. Thank you, God, for the open heavens in this place. We love you, we praise you. This we pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Lord. Yun. So what we had just read is the first miracle that was documented in the Bible. First miracle ni Jesus. Ulitin ko, first miracle ni Jesus sa Bible. That was when He turned the water into wine. Yan. No? Nung ginawa ni Jesus na wine, yung tubig. John chapter 2 verse 11, sabi dito, this miraculous sign at Cana in Galilee was the first time Jesus revealed His glory and His disciples believed in Him. If we're gonna read yung mga naunang chapter ng John, nakalagay dyan yung first calling ni Jesus sa kanyang mga unang disciples. Tapos, pagdating dito, sabi doon sa last sentence, and His disciples believed in Him. Yun. Kumbaga, in other words, unti-unti na nilang naranasan ang kaharian ng Diyos. Bakit? Nagkaroon ng himala. Nagkaroon ng miracle. Sobrang na-refresh ang mga tao. There was hope during that time. For they begin to see and experience and know that the kingdom of God is at hand. Bakit? Sila ay naka-witness ng miracle. At alam niyo po, before that had happened, nagkaroon ng tinatawag na the silence. Yan, the silence. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, the silence. The silence. Yan. No, the silence. Ano yung the silence? In the span of 400 years, no, in the Bible, there was no miracle. In the span of 400 years, there was no move from God. There has been centuries na parang walang kilos ang Diyos. So they called it the silence. Before Jesus did His first miracle in the Bible where He turned water into wine, yan ang nangyari. People were waiting eagerly. Kailan ba ulit kikilos ang Diyos? They were waiting eagerly. Kailan ba ulit maghihimala ang Diyos? That was the silence. In the span of 400 years. Imagine, 400 years, walang miracle. 400 years, walang naging move ni Lord. May tanong ako sa inyo, church. Na-experience nyo ba to? That before we really feel the tangible move ni Lord, very tangible, no? Pagkakakita mo lang kay kapatid, bigla ka lumalaya. Pagkakita mo na nag-purpose and worship na, tapos sumama ka, you really feel the tangible presence of God. You see how God was moving in your life. And yet, nagkaroon ng the silence. Yung tipong halos wala. Nagkaroon ng silence. Parang sobrang smooth ng lahat. And then all of a sudden, dumating itong the silence. You know what? Salamat sa Lord. May ganyang panahon. And salamat sa Lord kasi inalaw niya yan. Kasi it is the time where He showed siya is working behind the scenes. Na meron pa rin ginagawa si Lord kahit hindi mo nararamdaman. Sakto yung kinanta nating worship song kanina. Even though we don't feel it, He is working. Even though we don't see it, He is working. John chapter 2, verses 7 to 8. Sabi dito, Jesus told the servants, fill the jars with water. Punuin nyo ang jars ng tubig. When the jars had been filled, He said, now dip some out and take it to the master of ceremonies.
So the servants followed his instructions. Sino dito napansin nyo? May ibang character dyan bukod kay Jesus. Sino nakikita nyo yung ibang character dyan? Yung servants. May plus points kayo. Yan. May servants. Napansin natin ang mga servants. Before the first miracle of Jesus, may mga servants na involved. At dun sa mga servants na involved, na-experience nila yung 400 years na silence. At doon, katabi ng mga servants, may mga jars. At yung mga jars ay walang laman. Empty. No? Sabihin nga natin, empty. Yung jars ay empty. Before the first miracle of Jesus, there was the empty jars and servants. Alam nyo, napansin ko dyan, dun sa servants na matagal na hindi nakakaranas ng move ni Lord. Dun sa mga empty jars na wala ng laman at ginamit pa nga sa mga Jewish ceremonial washing. Yung pong Jewish ceremonial washing, yan po ay, kumbaga, kapag may okasyon, naghugasan nila ng kamay. No? Pero imagine, yung hugasan ng kamay, yan ang pinuno ng wine. So kapag sinabi hugasan ng kamay, ibig sabihin, kapag pinaghugasan, ibig sabihin, madumi. No? Kapag pinaghugasan, kumbaga baka andun pa yung mga lupa-lupa galing sa kuko natin. Pinaghugasan, especially that time, wala pang sabon. May sabon na, pero hindi kasing social ng sabon natin, ginaganan, ni-squeeze. Yung mga sabon natin ngayon, so ang babango, no? 90% pabango, 10% alcohol. Yan. May kilala kayong ganun. 90% na pabango, 10% na alcohol. Yan. Noong time na yon, there was these empty jars and servants where kung saan sila ang ginamit ng vessel ni Lord for the introduction ng kaharian ng Diyos. At doon natin nakita, sa wala ay nagkaroon. When the kingdom come, when God's kingdom starts to manifest, yung wala ay nagkaroon. No? In the span na ang tagal-tagal nila naghihintay at doon sa walang laman na jars, pinapaalalahanan tayo ni Lord. When all things fail, remember, God never fails. Amen? When all things fail, God never fails. Sabi mo nga sa tabi mo, God never fails. Sa kabila, God never fails. Amen? Now, I believe by this time we know and receive that we belong in the unshakable kingdom of God. Amen? In Hebrews 12 verse 28, sabi doon, we are receiving the unshakable kingdom of God. Amen? Tinanggap na natin. When we have received Jesus Christ as our Lord and Savior, tinanggap na natin ang kahariang walang magpapatumba. And because we belong in this kind of kingdom, alam nyo, ito ang kalooban ng Diyos. From empty jars, they will be filled. Ito ang kalooban ni Lord sa atin lahat. From empty jars, they will be filled. Matthew chapter 5 verse 6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Sino daw ang mafi-filled? Those who hunger and thirst for righteousness. Ibig sabihin, kapag hunger, meron o wala? Wala. You're hungry eh. You want more. Kapag thirsty, umaapaw o kulang? Kulang, kasi thirsty. Diba? Now, I'll tell you this. From empty jars, we will be filled. Amen. At doon naging revealed si Jesus. That He is the Messiah that we are waiting for a long time. In the span of the silence, nakita ng mga first disciples, ang Messiah ay narito na. That Jesus is already here. Sino dito naniniwala ka? Nung tinanggap mo si Jesus, your empty jars will be filled. Ulitin ko. When you have received Jesus Christ as your Lord and Savior, yung empty jars sa buhay mo, pinupuno ni Lord. Na dati, akala mo, empty na nga eh. Wala na to. Pero,
nung kumilos ang Diyos, hindi niya lang pinuno, binago niya ang laman. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. John chapter 2 verse 11. What Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which He revealed His glory and His disciples believed in Him. Alam ko po, lahat ng kaharap ko dito, pinaranasan ni Lord ng miracle. Alam ko lahat ng kaharap ko dito, disciples na ni Lord. Tayo ay lumalakad according sa kalooban ni Lord. Amen. Ang ating desire as a church, we want for His kingdom come and we want His kingdom to expand. And upon knowing that we belong in His kingdom, na-experience ng mga tao yung unang miracle ni Lord. Ano na ang miracle na ginawa ni Lord sa atin? Ano na ang mga breakthrough na ginawa ni Lord sa atin? Let me tell you this, may pupunuin pa si Lord. May gagawin pa siya. Amen. Now, the question is, now that we have received the kingdom of God, what should we do for us to completely experience God's kingdom? Kasi pwedeng one time mo lang naintindihan eh. Nakasali ako sa kaharian ng Diyos. Pag dumating ang testingan, baka hindi na ako kasali uli. Baka kasi dumating yung point na when you fully understand that you belong in God's kingdom, tapos dumating ang mga shakenings, no? Tandaan niyo yung process ng olive oil, di ba? May shaking, may testing, may washing, no? How will we completely experience God's kingdom? Una, number 1, obey and serve while empty. Yan. Kasi nung una, pansin nyo, because it was the first miracle of Jesus, ang hinanap niya hindi yung puno. Dahil yun ang first miracle ni Jesus, ang hinanap niya hindi yung bago. Ang hinanap niya yung mga gamit na jars, ang hinanap niya yung walang laman, ang hinanap niya yung hindi alam ang miracle. John chapter 2, verses 5 to 6, sabi dito, His mother said to the servants, do whatever He tells you. Gawin natin kung anong sinasabi ni Jesus. Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Alam niyo po, kung ako ang naroroon, sino mag-agree sa akin, nawalan ng wine, tapos sasabihin ni Jesus, kunin mo nga yung pinaghugasan ng kamay. Anong papasok sa isipan mo? Anong papasok sa isipan natin? Baka magtaka, Lord, kulang ng wine. Ang pinapakuha mo yung pinaghugasan ng kamay? Ganun na ba katindi pangangailangan namin? Ano nagigets nyo? The servants was in full confusion. Kasi nga, it's been 400 years since the last signs and miracles from God. It's been centuries since they saw a move from God. But even if hindi alam ng mga servants ano ginawa nila, kinuha pa rin nila. Sumunod pa rin ang servants. Even if hindi okay sa kanila, Lord, gagamitin natin yung pinaghugasan ng kamay para sa wine. Even if hindi okay sa isip nila, kahit hindi okay sa kanilang paniniwala, hindi okay sa kung anong alam nila, the servants followed anyways. Even if they followed Jesus, even if they obeyed Jesus, even if they served Jesus, alam nila that those jar were not meant to serve wine. Naka-experience na ba kayo dito? Have you guys ever experienced in life, hindi naman to para dito, bakit ko gagawin dito? Sino dito ginamit mo na ang upuan bilang patungan ng TV? Parang ang hirap. Hindi naman patungan ng TV, bakit ko papatungan ng TV? Sino dito ginamit mo yung basketball pang volleyball? Di ba masakit sa kamay? Kasi hindi meant to be for that. Sino dito ginamit mo ang iyong pang badminton, pang golf? O di ba nasira yung pang badminton mo? Ito ang nangyari during that time. The jars that was not supposed to be paglalagyan ng wine, ginamit ni Lord na paglalagyan ng wine. I have a question to all of us tonight. Tingin mo, the Lord will do miracles in our life even if alam natin na, Lord, hindi naman ako para dyan. Lord,
Kapag nga pinatong ko yung kamay ko, wala nga nangyayari. Lord, nag-worship ako. Ang tagal ko nang worship. Buong album nga, nakanta ko na eh. Bakit? Parang hindi pa rin sakto. The servants, even if they know na hindi meant to serve the wine, yung jars for wine, they follow Jesus. Kahit alam nilang hugasan ito, kahit alam nilang ito ay madumi, hindi malinis, hindi deserving for best. Bakit? Pinaghugasan eh. But still, Jesus asked the servants to fill it anyways. Alam niyo po, salamat sa Lord. Kasi yung servants, hindi question si Jesus. Salamat sa Lord. Buti na lang yung servants, hindi sumabat kay Jesus. Jesus, hindi nga to para sa wine eh. Bakit natin gagamitin? Para sa wine. Buti na lang yung servants, hindi ganun. Buti na lang yung servants, hindi dumating sa point, Jesus, meron doon sa isang tabi bagong jar. May laman pa nga eh. Yun na lang kukunin namin. Buti na lang. Ang servants, hindi question si Jesus. Buti na lang yung servants, na kahit alam nilang hindi deserving yung jars for wine, pinagamit pa rin nila kay Jesus. Sumunod pa rin ang servants. Kahit alam nilang hindi deserving. Anong naging resulta? Dahil sa pagsunod ng servants, even in the emptiness at sa pagiging unworthy, nagkaroon ng first miracle. Nagigets nyo ba? In the servants' obedience, there came a vessel for Jesus' first miracle. Buti na lang, yung mga servants, kahit kita nila na hindi deserving, sumunod sila. At dahil sa pagsunod nila, nagkaroon ng miracle. Na kahit kita nila, ang dumi-dumi. Jesus, ang dumi-dumi. O pwede natin sabihin, Lord, ang dumi-dumi ko. Nakakahiyang mag-worship. Lord, nag-fail uli ako. Nakakahiyang mag-worship sa'yo. Lord, I have wronged you again. Nakakahiyang lumapit sa'yo. Parang ganyan lang din eh. When the servants knew na ang tagal na ng miracles, ang dumi na ng jars, nagpagamit pa rin sila. At dahil sa kanilang obedience, nagkaroon ng vessel for miracle. Sige, palakpakan natin si Lord. You know what? Church, obedience unlocks something that understanding never could. Ang pagsunod, ang obedience, alam nyo, it's the key to experience His miracles. What if tayo yung servants? Questionin ba natin si Lord? Lord, hindi kasya. Ang dami pang pagsisilbihan. Lord, kulang ako eh. Kulang to. Baka naman pwede yung iba na lang. Lord, hindi ko deserve. Buti nila yung servants. Kahit alam nilang, Lord, ito lang eh. Ibibigay ko sa'yo. Buti na lang yung servants. Lord, ang dumi nito eh. Pero alam ko ito ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Alam nyo, sa ating pagsunod, yun ang nagiging pintuan ng himala ng Diyos. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. You know, church, for us to fully experience ang kaharian ng Diyos, obedience is the key. Pagsunod. Our standard will never be God's standard. Kasi minsan, standard na lang natin ang nasusunod. Lord, hindi na pwede to, Lord. Iba na lang. Lord, bakit ang bigat, Lord? Ang bigat. Ayaw ko na, Lord. Yung iba na lang, mas okay sila. Alam mo nga, yun nga ang gusto ni Lord. Yung broken. Yun nga ang gusto ni Jesus. Bakit? When Jesus asked for a vessel of His miracle, ang hinanap niya yung empty. When Jesus looked for a vessel of His first miracle, ang hinanap niya hindi yung malinis. Kaya I'll tell you, sumunod ka na kay Lord. Ang miracle mo, andyan na. Sumunod na tayo kay Jesus. Let's serve the Lord in our emptiness. Let's obey Him while we are empty. At ito ang mangyayari. Obedience is the key
to experience His miracle. Amen. Alam niyo naman po, ang story ng family, biyaya ni Lord, how the Lord have called me in this area. Una, we were in the Philippines. Alam niyo yung kwento, kinakatok na si tatay dito sa Canada, uuwi ka na, wala kang papel, tapos ka na. Sabi ko kay Lord, Lord, kita mong pangangailangan namin. Ibigay mo lang pangangailangan ng papers si tatay. Until my last breath, I will serve you. And during that time, biyaya ni Lord, kumatok si mama, you know the story, pumasok siya, umiiyak siya. Biyaya ni Lord, binigay niya yung papers. Amen. Okay, palakpakan natin si Lord. Alam niyo po, ayaw pumayag ni Lord eh. Nakitatay lang yung parang naging pagsunod ko. This time around, alam niyo din, yung nangyari kay mama. No? Noong time na si mama ay nagkaroon ng heart something, no? Sabi ko kay Lord, Lord, nasabi ko na sa iyo noon susunod ako. Ngayon, grabe ang hinihingi mo sa akin. Sige Lord, bigyan mo lang ng bagong puso si mama. Kahit anong gusto mo, gawin mo na sa buhay ko. Ano yung biyaya ni Lord? Ang suit na ni mama, XL na uli. Bakit? May bunga ang pagsunod. Kaya I'll tell you, kung may sinasabi sa iyo si Lord, huwag kang mag-alala kung empty ka. Kung may pinapagawa sa iyo si Lord, huwag kang mag-alala kung nag-fail ka. Huwag kang mag-alala kung feeling mo ang dumi-dumi mo. Bakit? Yan ang gustong gamitin ni Jesus. Yan ang gustong gamitin ni Lord. Kaya sabi mo sa katabi mo, partner, sumunod na tayo. Sumunod na tayo. Okay? That's number 1. To continuously experience God's kingdom, we will obey and serve while we are empty. Pangalawa, be in His presence while empty. Be in His presence while empty. John chapter 2, verse 6. Sabi dito, nearby. Ibig sabihin, malapit. Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from the 20 to 30 gallons. Ang ginamit ni Lord ay yung malapit na, kahit madumi. Ang ginamit ni Jesus, yung mga stone jars, na kahit hindi perfect sa tingin niya, yun ang pinipili niya. Ang pinipili ni Lord, yung patuloy na lumalapit sa Kanya, kahit hindi deserve, alam na hindi deserving. Alam nyo, myself, I know myself, I'm not deserving to stand here. Pero I know, every time na lumalapit ako sa presence ni Lord, grabing biyaya ang pinaparanas niya. Grabing habag ni Lord ang nararanasan ko. Bakit? We're all gonna fail. We're all gonna fail. But sa biyaya ni Lord, because we have accepted Jesus Christ, we are already walking. We will not experience failure anymore. Bakit? Si Lord na may kaya. Gaya ng napasa natin kanina, in our failure, God will never fail. Amen? In our failure, God will never fail. Amen? Minsan, nami-misconception natin how we can come to God's presence. Alam niyo po, especially if mag-interview tayo ng mga hindi pa nakakilala ng lubusang kay Lord. 'Di ba? Aminin natin, isa tayo. Isa ako na nagsabi noon, ayoko mag-church, masusunog ako. Yan. Ayoko lumapit diyan sa mga hallelujah, praise the Lord. Sila lang yung mga banal. Hindi nila alam ang pagiging banal, si Lord lang. Tayo, naging banal tayo, tinanggap natin si Jesus. No? But in midst ng tinanggap natin si Jesus, nagkakaroon pa rin tayo ng shortcomings, pero sa biyaya ni Lord, tinatanggal niya lahat ng karumihan. Tinatanggal niya lahat ng pagkukulang. Bakit? Kay Jesus, puno tayo. Amen. Alam niyo po, si Jesus, hindi siya nagpadala ng bagong jar. Hindi na siya nagpakuha na mas magandang jar. He chose yung andoon na. He filled yung naroon na. Kahit empty, ginamit ni Lord. Kahit ubos na, yun pa rin ang pinipili ni Lord. Kahit akala ng mga tao doon,
Mga patapon na yung mga jars kasi mga pinaghugasan na ganito, ganyan. Yun pa rin ang pinag-umapaw ni Lord. Bakit? Nasa presence na sila ni Jesus eh. They were the one who is nearby. Kaya sabi mo sa katabi mo, partner, lapit tayo kay Lord. Lapit tayo kay Lord. Pinupuno ni Lord kahit yung mga hindi deserving. Bakit? Ginamit nga for ceremonial washing eh. You know what, church? Proximity is your intimacy while you are empty. Yung paglapit mo sa Lord, it doesn't mean you're becoming perfect, no. Alam nyo nga, in the midst of failures, in the midst of shortcomings, lalong lumapit sa Lord. Bakit? Ito ang kaharian ng Diyos. At ang kaharian ng Diyos bumubuo, hindi nangwawasak. Ang kaharian ng Diyos nang pupuno, hindi nang aagaw. Ito ang kaharian ng Diyos. Minamahal, walang requirement. Ito ang kaharian ng Diyos. Gagamitin kahit hindi deserving. At salamat sa Lord, ikaw at ako ay kasama sa kaharian ng Diyos. Ang sarap lumapit sa Lord. Kahit pagod na paglapit sa Lord, lumalakas. Ang sarap lumapit sa Lord kahit wala na paglapit sa Lord, nagkakaroon. Ang sarap lumapit sa Lord kahit ayaw na. Binabago ni Lord ang puso. Kaya kahit empty, kahit madumi, kagaya ng jar, I'll tell you, ikaw ang pupunuin ni Jesus. Ikaw ang pupunuin ni Lord. Sinong may gusto nun? You know what? Church, I'll tell you, let's be in His presence kahit empty tayo. Amen. Kasi, wag mo nang hintayin na maging okay bago ka sumunod. Yan ang gusto ni Lord. Kahit hindi okay, gagamitin ni Lord. Jesus wants you empty. Bakit? For us to understand na si Jesus lang ang magpupuno sa atin. Jesus wants us empty for us to understand na si Jesus lang ang magsasatisfy ng ating buhay. Amen. Alam nyo, I'm really excited on what the Lord is doing in our church. Kasi ina-expand tayo ni Lord. Amen. Nag-expand ngayon si Jesus. In-expand na ni Lord ang ating pananampalataya sa biyaya niya. We have already received a pananampalataya na hindi tumutupi. We already received pananampalataya na patuloy na pinapalawak ni Lord. Alam nyo, ito na ang nangyayari. Lalo tayong pinapalapit ni Lord sa Kanya. Sobrang lapit, you know what? Sobrang lakas ng tinig ng Diyos. Piliin natin lumapit lalo sa Lord. At layuan yung mga bagay na mga agaw sa ating pandinig. Kaya nga pinasabi ko sa inyo kanina, sa katabi nyo, sabi nyo, silence daw. Pare, ayaw kong maagaw ng moment, ng oras, yung ibababa ni Lord. Kasi alam ko, every time na lumalapit tayo kay Lord, may sinasabi siya sa atin. May revelation siya. Amen. Pangatlo, una, how we will continuously, completely experience God's kingdom, obey and serve while we are empty. Pangalawa, is for us to be in His presence while we are empty. Pangatlo, we need to be empty for us to be filled. Tandaan niyo yung binasa natin kanina in Matthew chapter 5, verse 6, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. You know what? This is what the Lord is trying to tell us in this season, church. The Lord, ang gusto niya lagi, asang-asa tayo sa Kanya. It is not by our might, not by our power, but by His Spirit alone. Hindi dahil sa galing mo, hindi dahil sa galing ko, hindi dahil sa pinagsama-sama nating galing ay gumaganda lahat, hindi. Lahat ito, si Jesus ay may gawa. Lahat ito, si Jesus ang pumupuno. Lahat ng nakikita natin ngayon, si Lord lang ang kumilos. You know what? Ito ang gusto sa atin ni Lord.
nalalapit tayo sa Kanya, na walang standard ng pagiging perfect. Bakit? Ang lalapitan na natin ay perfect. At ang ating tinanggap ay perfect. Amen. John chapter 2, verses 7 to 8. It says here, Jesus said to the servants, fill the jars with water. Okay? Empty yung jar. Inutusan ni Jesus yung servants. Sabi ni Jesus, punuin nyo ang mga jar na yan. Okay? Puno. So, they filled them to the brim. Alam niyo po yung brim? Yung parang talagang malapit ng umawas. Malapit ng umapaw. Okay? Then He told them, now, draw some out. Ibig sabihin, tingnan nyo, experience nyo. Tingnan nyo kung tunay na yan. Now, draw some out and take it to the master of the banquet. They did so. Sumunod ang mga servants. Alam niyo, church, salamat sa Lord, nag-allow siya ng panahong empty tayo. Salamat sa Lord, kasi nakaranas tayo ng wala. Salamat sa Lord, there came a time na halos hindi na natin kaya. Salamat sa Lord, dumaan yung time na halos we don't know what to do anymore. We don't know what to listen anymore. We don't know what to act anymore. We don't know what can be our next step anymore. Hindi na tayo sigurado. Pero, nung lumapit tayo sa Lord, nung inilapit natin kay Jesus, yung pagod nating puso, yung sira nating puso, yung wasak nating puso, alam nyo ginawa ni Lord, hindi naman niya tayo tinaboy Pinuno pa niya tayo. Hindi siya naghanap. Hindi siya nagkaroon ng requirement. Bakit? Ang gusto ni Lord, ikaw. Ang gusto ni Lord, basta anak, pupunuin kita. Basta anak, kahit empty ka, kahit alam mo, hindi na dapat, magtiwala ka sa akin, at alam ko, bibigyan ko na yung lumang nakalagay dyan, papaltan natin ng bago. Yung dating laman yan, papaltan natin ng bago. Alam niyo po, kung ako yung jar, sobrang ma-amaze ako. Kasi dati, pinaghuhugasan lang ako Dati, sobrang dumi ko Dati, siguro, kasalan. Ang daming tao, ang daming naghuhugas. Ibig sabihin, naubos yung 6 jars, ibig sabihin, ang daming tao naghugas. Kung ako yung jar, sabihin ko, Lord, thank you. Inalis mo ang madumi. Pinaltan mo ng bago. Lord, thank you. Inalis mo yung kita mong hindi ayos. Pinaltan mo ng bagong purpose. Lord, thank you. Inalis mo yung nagpapadumi at pinaltan mo ng bago galing sa'yo. Kung ako yung jar, sabi ko, Lord, thank you. Hugasan lang ako dati ng kamay. Ngayon, ginawa mo kong lalagyan ng wine. Lord, dati, ito ang ginagawa ko. Pero ngayon, grabe na yung pagkakatawag mo sa akin. Kung ako yung jar, sabi ko kay Lord, thank you. Kasi halos hindi na ako pansinin ng iba. Kasi matapos nila akong paghugasan, wala na, hindi na ako nilalamnan. Hindi na ako pinapansin. Have you guys ever experienced that? That when you fall down, akala mo those people who's gonna support you will always be there. Pero akala mo lang yun. Pero when si Jesus, kahit ubos ka na, kahit empty ka na, kahit nawalan ka na, lumapit ka lang, pupunuin pa rin tayo ni Lord. Lumapit ka lang, gagamitin pa rin tayo ni Lord. Lumapit lang tayo, walang requirement. Ikaw at ako ang gusto pa rin gamitin ni Lord. Sinong gusto nun? Grabe, no? Grabe kung gaano kumilos ang Diyos. First miracle pa lang niya yan. Sa Bible, how much more sa atin na naririto? I believe hindi na mabilang sa kamay ang mga miracle na pinatunayan ni Jesus. Hindi na mabilang. Ang mga binigay ni Lord, yung mga naghintay andyan, yung mga may sakit pinagaling, hindi na mabilang halos ang mga miracle na ginawa na ni Lord. Ngayon pa ba na nakita natin na kumikilos ang Lord? Ngayon pa ba? Na naranasan natin na empty tayo noon.
Tapos binigyan ulit tayo ni Lord. Tapos naging empty na uli. Ngayon pa ba tayo aayaw? Ngayon pa ba tayo titigil? I'll tell you this, pupunuin pa rin tayo ni Jesus. Gagamitin pa rin tayo ni Lord. It doesn't matter wherever you came. It doesn't matter how empty you are. It's still Jesus wants you. Jesus wants you. Ikaw ang gusto ni Jesus. Si Jesus siya ang nag-first move. Hindi nagkaroon ng requirement. Salamat sa Lord. Ito ang church. Na ang requirement lang sa atin ni Lord, tayo mag-surrender sa Kanya. Hindi na kailangan, mag-fill up ka ng form. Hindi na kailangan ng, magbihis ka muna ng kung ano. Hindi na kailangan ng, magpagupit ka muna ng ganito. Hindi na kailangan, dapat ganito. Ang gusto lang ni Jesus, lumapit tayo. In midst of our emptiness, in midst of our dirtiness, in midst of our brokenness, still, pupunuin pa rin tayo ni Jesus. Gusto ka pa rin gamitin ni Lord. Ikaw pa rin ang gusto ni Lord. Hindi na bago yon. At hindi mababago yon. Ikaw at ako pa rin ang gustong punuin ni Jesus. I'll tell you, church, ngayong ine-expand na ni Lord lahat. Magalak ka. Kasi gaya ng empty jars, pupunuin ka ni Lord hanggang sa rim. Umaapaw. Because the kingdom of God is here. Because we already receive the unshakable kingdom of God. Let me tell you this, kahit ikaw, na akala mo hindi deserving, gagamitin ka ni Lord para yung iba, pupunuin din ni Jesus through your life. Na ikaw at ako, akala natin we are not worthy. Gagamitin tayo ni Lord para yung iba na akala nila hopeless na wala ng pag-asa, ikaw at ako gagamitin ni Lord para yung iba magkaroon ng pag-asa mula sa Panginoong Hesus. Humanda kayo that this is the season. This is what's happening. Your emptiness is God's fullness. Gusto ni Lord, empty tayo. Hindi ko sinasabi maghirap, hindi. Hindi ko sinasabing kailangan lagi mahina. Hindi ko sinasabi na kailangan lagi na walang-wala. Hindi. When I say empty, ang ibig ko sabihin, yung asang-asa kay Lord. Na kahit mag-fail, Lord, lapit kay Lord. Na kahit magkulang, lapit kay Lord. Na kahit mawala ng pag-asa, kay Lord pa rin. Na kahit lahat nagsama-sama na, lahat ng problema mo, pati problema ng kapitbahay mo, pinoblema mo na din. Nagsama-sama na, lapit pa rin kay Lord. Yun ang pagiging empty. Na kahit malakas ka, alam mong si Lord ang gumagawa. Na kahit meron ka, alam mong si Lord ang nagbigay. Na kahit andyan na lahat ng pinag-pray mo, you're all still expecting na pupunuin ka ni Lord. Bakit? Ito ang gusto ni Jesus. Asang-asa tayo sa Kanya. That in midst of our emptiness, siya pa rin ang ating hahanapin. In midst na wala tayo, kaharian pa rin niya ang ating uunahin. Can I ask the worship team, please? Church, you know what? I believe that in this time around, gusto kang surprisahin ni Lord eh. Kasi alam ko yung servants during that time, na-surprise sila. Yung empty, dirty jars. Nung sumunod ang mga servants, nagulat yung mga servants. Bakit? Hindi napuno ng juice? Hindi. Hindi napuno ng basta na? Hindi. Napuno ng something that is best. Kasi if we're gonna read John chapter 2, sabi doon sa verse 10, wala dyan. John chapter 2 verse 10, it says here, a host always serves the best wine first, he said. Then when everyone has had a lot to drink, he brings out the less expensive wine. Ito ang naging description nung master of the banquet. You kept the best until now. You know what? Kapag pinuno tayo ni Lord in our emptiness, hindi yan basta-basta. Best yan. Kapag pinuno tayo ni Lord
sa ating emptiness. Hindi mo yan mahahanap sa mundo. Hindi mo yan mahahanap sa kung anumang relasyon. Hindi mo mahahanap yan sa kung anumang pinupuntahan mo. Kapag si Lord ang nagpuno, indescribable yan. Kapag si Jesus ang nagpuno, walang katumbas yan. Kapag si Jesus ang nagpuno, hindi mo pwede ikumpara yan. Bakit? Kapag pinuno ka ni Lord, bagong purpose. Laging bago. And now, this is my challenge for all of us tonight. This is our conclusion. Church, if we're gonna remember, how are we gonna experience completely God's kingdom? Una, obey and serve while empty. Hindi kailangang puno. Basta willing, kahit empty, magpagamit. Pangalawa, be in His presence while empty. Laging magbabad sa presensya ng Diyos. Because in His presence, there is fullness of joy. In His presence, higit pa sa pinagsama-sama nating lakas, ang matatanggap nating kalakasan mula sa Panginoon. That in His presence, we receive more than enough. Let's be in His presence while empty. At yung pangatlo, we need to be empty for us to be filled. Kung akala mo tapos na si Lord sa'yo, if you have thought that God already done everything that you're praying for, if you have thought you have already done lahat ng possible way para magbukas ang breakthrough mo, let me tell you this, hayaan mong si Lord naman. Hayaan mong si Jesus ang magpuno sa'yo. Hayaan mong si Jesus ang magbago ng sitwasyon mo. Huwag mong ipilit. Hayaan mo si Lord. Kasi from water, He turned the water into wine. Hindi natin kaya. Jesus lang ang may kaya. That's why we go into this conclusion. Those who serve, even if, for us to be a vessel of your miracle, for us to be an extension of what you can do. Lord, I pray and hope we as a church use us in our emptiness. Use us in our brokenness. And Lord, excited kami. May pinupuno ka na dito. May pinupuno ka na dito. Humanda ka. Alam ko ngayon pa lang may pinupuno na si Jesus dito. At alam mo, gusto ko pa rin gamitin ni Lord. Humanda ka, ikaw pa rin ang gagamitin ni Lord. Ikaw pa rin. God is still choosing you. Kahit masakit na, kahit mahirap na, still God wants to use you. For His glory alone. For His glory alone. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, Lord. In our emptiness, use us. In our brokenness, Lord, we want to glorify your name. Ikaw pa rin ang pangalang itataas namin. Ikaw pa rin ang pangalang hahanapin namin. Ikaw pa rin ang pangalan na ipupurso namin. Oh, let's worship God. Let's declare this song. 'Cause I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Come on, worship Jesus. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Walang pansinan
Just close your eyes. Walang pansinan. Kanina ka pang tinitingnan ni Lord. Kanina pang nakangiti sa'yo si Lord. Humanda ka. Pupunuin ka ngayon ni Jesus. Pupunuin ka ngayon ni Holy Spirit. Humanda ka, walang pansinan. Don't mind the person beside you. Pupunuin ka ngayon ni Lord ng joy, ng strength, ng anointing. Gusto kang punuin ngayon ni Lord. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. May pinupuno na dito si Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Ikaw na naririto, those people who's able to listen in this word, pinuno ka na ni Lord. Pinuno ka na ni Jesus. Puno ka na ng joy. Puno ka na ng lakas. Puno ka na ng healing. Puno ka na ng hope. Puno ka na. Pinupuno ka pala. Pinupuno ka pa lalo. Get ready. Get ready to receive. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Receive. 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 Pinupuno ka ngayon ni Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Oh, thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I'm gonna see a victory. Oh, I'm gonna see a victory. thank you, For God. the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Church, raise up your hand. You who is empty, be filled right now. You who is confused, you who've been going through difficult times, obey, serve, and choose to be closer to Jesus. Bakit? Ikaw ang pupunuin ni Lord. Ikaw. Ikaw. Ikaw ang pupunuin ni Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Lord, we entrust everything unto you. Salamat, Lord. In our emptiness, in our brokenness, in midst of our shortcomings, in midst of our failure. Salamat, Lord. Gusto mo pa rin kami gamitin. At Lord, thank you. In our obedience, you start to pour out miracles there in heaven. Salamat po, O Diyos. We receive it in Jesus' name. We love you. We praise you. This we pray in Jesus' name. Everybody say, Amen and